Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Alamin at gamitin ang inyong mga benepisyo sa PhilHealth. Alaga ka sa PhilHealth. Programa diin hatod kaninyo ang kasayuran bahin sa inyong mga katungod o responsibilidad isip miyembro. Alaga ka sa PhilHealth. Tulumanon nga maghatag og katin-awan sa inyong mga pangutana bahin sa patakaran, programa o serbisyo sa PhilHealth. Alaga ka sa PhilHealth. Miyerkules alas 10 hanggang sa alas 10. Good morning, Biliran. Good morning, tagapagpaminaw diri sa Radyo Natin FM. Ani anasad kami sa among programang Alagang PhilHealth sa Biliran. Dili na siya serbisyong PhilHealth, guys, ha? Okay, today is November 4, 2024. Adlang Lunes, og alas 11 hangtod alas 12 ang among programa. Siyempre, kauban ako ang among hosts, si Ma'am Michelle Sylvia, our PhilHealth Accounts Management Officer of PhilHealth Naval. Good morning, Ma'am Michelle. And kamusta ang atong kalag-kalag, Ma'am? Good morning, DJ Abona. Murag taas-taas ang bakasyon tungod sa kalag-kalag. Tinuod. So, mapansin nato na murag nag-change ang atong name sa program since gipa uniform ang among name sa mga radio program nationwide. Okay. So, maukad si Ma'am Michelle Sylvia. And sa mga may mga pangutana no sa atong programa, especially sa PhilHealth mismo, pwede ka mumutawag sa among telephone number 500-8003 and sa PhilHealth website www.philhealth.gov.ph and a Facebook page, of course, PhilHealth Region 8 Eastern Visayas, and Facebook page pod sa Radyo Natin, which is 103.9 Radyo Natin Naval, and email phillinknaval@gmail.com. And ang PhilHealth na mahimutang sa Naval Local Health Insurance Office, Bernardis 2, Atipolo, Naval, Biliran. And una kami magsugod yun sa among programa. Mubalik mi og mga pipila lamang ka mga minuto og diha lang mo og magpaminaw lamang sa among programang Alagang PhilHealth sa Biliran. I began in the 60s when a group of doctors saw the need to provide free healthcare services to the less fortunate. From a small community, I have evolved into a national health insurance program that embraces everyone, especially those who need it the most: the sick, the elderly, the poor. Since then, I have opened the door for partnerships with healthcare providers, sponsors, and stakeholders. I am driven. I reach out to every Filipino, even to those beyond our shores. Each day, I deal with people from all walks of life, each one with his own unique story, but with one desire: that should any of their loved ones need medical attention, I will be there to provide financial risk protection. Because it's not about the benefits nor the contributions, but about people wanting life to go on, being well again. I am PhilHealth. I am the only health insurance program that includes everyone. That excludes no one. Beyond that, I have a heart for the less fortunate. As a financial institution, I am inclusive, an advocate of social solidarity, where the healthy subsidizes the sick, the young for the old, and the rich for the poor. I am PhilHealth. I am for every man, woman, and child, whether rich or poor, from here or abroad.
because no individual should be denied healthcare just because they lack the means to cover it. In a sense, I am like your parent, who is there for you every step of the way, who listens, who cares, who nurtures. I will always be there for you. You are the reason for who I am and who I can still be. I am PhilHealth. I stand for the right of every Filipino to have the means to avail of healthcare services, to alleviate their financial burden in one way or another, to assist, to counsel, to guide. I am PhilHealth. I secure, I cover, I protect. So, mao kadto ang PhilHealth history, guys. Nami kayo ang paminaw ng ilang kanan. Unsa rin ilang moadli ba? Yes, once again, good morning to all the listeners of Radyo Natin FM Naval. Once again, sa mga naay pangutana sa PhilHealth, higayon na gud ninyo nga mangutana o pwede ka mumutawag sa among hotline number 5008003 and sa among Facebook Live Facebook page sa PhilHealth. PhilHealth Region 8 Eastern Visayas and Radyo Natin 103.9 Radyo Natin Naval. Of course, sa mga mungadto sa opisina na ara ang PhilHealth nahimutang sa Bernardes 2 Antipolo Naval Biliran. Naara na siya sa may highway dapit maagi ano guna ninyo. Oo, sa may mga tuyo dito personal nga mga kuan matters. Sige, pwede ra mong bisita. And once again, hello to all the listeners. Nag-live po si DJ Avona karon sa akong Facebook page para sure good na moabot ang inyong mga pangutana, no? And magsugod na mi sa among programa kauban, of course, si Ma'am Michelle Sylvia again. And okay, ang among feature day karon is unsa ra to siya? Outpatient Therapeutic Care or OTC Benefits Package for Severe Acute Malnutrition for Children 60 months and below. So, ang severe acute malnutrition o kon SAM, usa na critical na global issue na magkinahanglan og dinalian og paspas na atensyon og aksyon. Sa East Asia ug sa Pacific region, ang Pilipinas usa sa mga nasod na naay taas na child wasting, meaning liwang kaayo ang bata na dili proportion sa iyang height or iyang kataas na maayo resulta sa paspas na pagniwang or dili mo taas ang iyang timbang. May 1.5 ka milyon na mga bata ang nag-suffer og child wasting. So ma'am, unsa ang gihimo sa PhilHealth para matabangan na masulbar ang problema diining malnutrition? So, ay Republic Act 148 or ang gitawag na kalusugan at nutrisyon ng magnanay. Tungod sa commitment sa Philippine Development Plan o sa national na mga plano sa nutrisyon. Tungod ani ang PhilHealth Board of Directors through the PhilHealth Board Resolution number 2908 or Series of 2024 nag-aprobar sa Outpatient Therapeutic Care Benefit Package for severe acute malnutrition para sa mga bata na nag-edad o 0 to 6 months old. So, usa ni ka intervention para masulbar ang problema sa severe acute malnutrition. So, kaning mga outpatient therapeutic care or OTC, what are the benefits package of this? So, upod aning benepisyo ang mga masunod na serbisyo na kailangan para sa pagtambal sa severe acute malnutrition. So, upod aning assessment based sa Philippine Integrated Management for Acute Malnutrition, counseling or pagtambag bahin sa infant and young child feeding, nutritional counseling, water na sanitation, hygiene or wash, child development and nurturing. So, upod ang commodities na ready-to-use therapeutic food or RUTF,
mga tambal kung kinahanglan, pagbalhin gikan sa outpatient therapeutic care pakadto sa inpatient therapeutic care ug ang follow-up visit or pagbisita sa balay ug surveillance. Mga kinsa man ang makagamit aning outpatient therapeutic care o OTC para sa severe na acute malnutrition, ma'am? So, ano kagamit ani ang mga babies na 0 to 6 months old na ay weight for height or weight for length or Z-scores cut off lower than -3 standard deviation, has bilateral pitting edema and no medical complication. Sa mga children 6 to 60 months or murag 5 years old, 60 months, WFH or WFLZ scores lower than -3 SDS or mid-upper arm circumference na less than 115 mm or 11.5 cm. Bilateral pitting edema grades 1, 2, or 3 and passes the appetite test and no medical complications. Okay, so mao kadto ang benefits package, ma'am, no? Pila man ang kantidad sa benepisyo o case rate ug unsa po ang mga services na kauban ani nga mga benepisyo, ma'am? So sa severe acute malnutrition package, ang amount sa package is 7,500 para sa 0 to 6 months ug 17,000 para sa 6 months to 60 months na bata. So kauban ani ang commodities na ready-to-use therapeutic food, follow-up visit, others like medicine and medical supplies, transfer from outpatient therapeutic care to inpatient therapeutic care, check-up on medical complications, mother's health, mental health, and overall. So wala bayaran ang pasyente, sagot tanan sa PhilHealth. O, diba? Anak ka, kuanjod, libre tanan na sa PhilHealth. So, ang question, magamit bag otro ang benepisyo kahuman o kompleto nga pagtambal? So, ang pasyente nga narehistro na nga naka-avail na sa benepisyo sa outpatient therapeutic care sa severe acute malnutrition, so pwede marehistro otro nga pwede liwat maka-avail sa benepisyo kung kailangan. Pero kailangan naka-qualify sa mga standards na get set sa policy sa outpatient therapeutic care o sa severe acute malnutrition. Okay. Asa man ta pwede mag-enroll sa OTC, ma'am, sa mga benepisyo sa severe acute malnutrition? So, pwede sila mo bisita sa duol na accredited na mga facility sa inyong lugar para mag-enroll sa outpatient therapeutic care na benepisyo under sa severe acute malnutrition. So, sa pagkakaroon, din sa Biliran, ug sa 5 ka LGU sa Leyte na under sa Naval, wala pa kita accredited ng facility para sa severe acute malnutrition. So, ongoing pa ang para sa accreditation. So, once na ma-accredited ng facility, ang mga health workers, mag-assist sila para sa enrollment process, i-guide ang mga pasyente, o hatagan og eksakto na impormasyon, o mag-coordinate sa PhilHealth para sa mga documents na kailangan para pag-file sa claim sa PhilHealth. Unsaon man ang usa ka pasilidad, ma'am, maging PhilHealth accredited health facility para sa mga outpatient nga therapeutic care o ang benefit package para sa severe acute malnutrition ba? Base sa Philippine Integrated Management for Acute Malnutrition, ang pasilidad kailangan may trained na doktor, nurses, midwives, barangay health workers or mga BHWs, barangay nutrition scholars or BNS, or child development workers. So, ang facility or an hospital, pwede sila makipag-coordinate sa PhilHealth regional office or sa mga local health insurance offices kung asa sila na lugar para sa mga kinahanglan na dokumento o para pa sa mga dugang na impormasyon. So, may dakita mga accredited facilities, makikita natin ang ira mga information sa aton PhilHealth na website. Okay. So, nakabati mi daaning mga konsulta package, ma'am. Unsa ni siyang konsulta package po? Okay. Sige, later discuss natin. Apo, after sa break. Ay, okay. Nakalimot man ko. Mag-break pa mi after ani, no? So, diha lang mo og padayon mong magpaminaw after ani matakal na mo ang konsulta package og paminawa og tan-awan ninyo ang among video. Yes.
Grabe ka high-tech ang radyo natin na amin sa tubangan. Kitang-kita ang aming kagwapahan. Okay, mubalik ang alagang PhilHealth sa biliran og diha lang kamo. Ug mubalik kami. UHC na. May PhilHealth number ka na ba? Kung hindi ka pa rehistrado sa PhilHealth, narito ang iyong dapat gawin. Para sa online registration. Una, punan ng tama at kumpleto ang PhilHealth Member Registration Form o PMRF na maaaring i-download mula sa www.philhealth.gov.ph. Pangalawa, ipadala ang PMRF, PDF o JPEG format sa Action Center at philhealth.gov.ph. Kalaki pang scan copy o litrato ng valid identification card at iba pang kinakailangan dokumento. Gamitin ang subject na ito sa email, register, space, name, space, city o province, region. Matatanggap ang iyong PhilHealth Identification Number o PIN sa email address na iyong sinulat sa PhilHealth Member Registration Form. Maaari ring magtungo sa pinakamalapit na opisina ng PhilHealth. Ihanda lamang ang mga sumusunod na requirements. Maayos na napunan na PhilHealth Member Registration Form. Magdala rin ng isang valid ID. Kung may idedeklarang dependent, dokumentong magpapatunay ng relasyon dito at proof of income kung ikaw ay nagtatrabaho. Narito ang mga halimbawa ng proof of income. Narito naman ang listahan ng valid ID na maaaring ipresenta. Mga dokumentong ipipresenta para sa idedeklarang legal dependents. Kapag nakompleto na ang mga requirements kasama ang maayos na napunan na PhilHealth Member Registration Form, dalhin ito sa pinakamalapit na PhilHealth office sa iyong lugar. Hintayin ang ibibigay na Member Data Record o MDR at PhilHealth ID card na naglalaman ng iyong PhilHealth Identification Number. Ito ang patunay na rehistrado ka na sa PhilHealth. Kung ikaw ay papasa na bilang PhilHealth Lifetime Member, abay mag-update ka na rin. Isumite lamang ang mga sumusunod. Para sa mga Senior Citizen Program members naman, para naman sa sea-based overseas Filipino members na kasalukuyang nasa ibang bansa, bumisita sa pinakamalapit na accredited collecting partner tulad ng iRemit at Ventaja Corporation. Magparehistro gamit ang Electronic Registration Facility. I-download ang kumpleto at maayos na napunan na PMRF at i-email ito sa ofp@philhealth.gov.ph. Ang dali, di ba? Tara na at magparehistro upang di maabala sa pagkamit ng benepisyo. Og maukadto ang mga process, no? I hope inyong nasundan og nakitaan sa among video sa live kung unsa ang mga process sa pagpa-register na atay online and naasad tay walk-in kung dili kay mo busy. Syempre ang mga tao karon busy na kaayo sa ilang mga may mga gipangbuhat sa mga balay-balay nila, so dali ra kaayo sa online naa sa kaganinang video kung nakakita mo. So, speaking na storya na mo kaganina ang about sa consulta package, ma'am, ako ginang napamatian kung naay consulta package jud ang PhilHealth. So, unsa maning consulta package, ma'am Michelle? So, ang PhilHealth consulta or
PhilHealth konsultasyong sulit at tama or mas kilala sa PhilHealth Konsulta is an expanded primary care benefit. So tanan ng mga Pilipinos o tanan ng mga miyembro sa PhilHealth maka-avail ani nga benepisyo sa konsulta. So kailangan la sila mag-register sa usa na konsulta accredited facility or konsulta package provider. Okay. So paano po ang unsaon pagpa-register ani ma'am? So, ang pagpa-register, pwede online, pinaagi sa PhilHealth portal, then maka-receive rin confirmation from PhilHealth kung na-register na sila sa usa ka accredited na facility. Or pwede gihapon sila mo bisita sa PhilHealth office or sa mga konsulta package provider. Ang mga dili pa registered sa PhilHealth, ma'am, unsa man ang buhaton para maka-avail sa konsulta? So, kung dili pa register sa PhilHealth, kailangan sila mag-fill out sa PMRF or PhilHealth Member Registration Form o iupod nila pag-submit ang ilang birth certificate or any government-issued ID sama sa national ID para magkaada sila PhilHealth number. Okay. So, nganong kinahanglan man nato magpa-register sa konsulta na pasilidad? So, ang pagpa-register, nagsunod sa balaod sa Universal Healthcare Law na nagsisiguro nga tanan ng mga Filipinos may doktor nga mag-check up or magkonsulta sa atong tagsa-tagsa para masiguro na kung kailangan i-refer higher na facility or pasilidad may magpanginano sa pasyente. Tinuod siya na kay ang mga hospital rabaro no dili man almost tanan good pero maka-notice jud ko nga naay hospital nga dili gud maayo og tagad labi na pobre gid ta ma'am no wa gyud mo tagad nato ma-rekim na lang tada ay. Okay, unsa mga serbisyo na makuha ma'am sa pag-avail nato sa konsulta po? So sa konsulta may check-up, health screening and assessment, laboratory, mga medisina, depende sa health risk or edad sa pasyente or kung unsa ang kailangan niya nga medisina. So sa laboratories may 15 ka laboratory services na covered sa konsulta. So i-mention na ko sa usa, CBC, urinalysis, fecalysis, sputum microscopy, fecal occult blood, pap smear, lipid profile, FBS, oral glucose tolerance test, ECG, chest x-ray, creatinine, HbA1c, ultrasound ug mammogram. Ang ultrasound ug mammogram magiging available siya sa konsulta package provider by year 2027. So gitagaan na og 3 years ang konsulta package provider na mag-comply sa pag-upod sa mammogram o ultrasound. Parahan mga medisina, may 21 ka medisina na upod sa konsulta. So may mga medisina na antimicrobial, fluid and electrolytes, anti-asthma, antipyretics, anti-dyslipidemia, anti-diabetic, anti-hypertensive or para sa mga high blood, anti-thrombotics ug antihistamine para sa allergy. Diri sa biliran ma'am, asa man ta maka-avail aning konsulta package? So dinhi sa Biliran province natay siyam na konsulta accredited na facilities. So or gitawag na konsulta package provider. So ang Biliran Provincial Hospital ug ang 8 ka rural health units accredited na sa konsulta. So accredited pod ang 5 ka RHUs nasakop sa Naval nga under sa Leyte area, ang RHU Leyte, Kalubian, Kapuokan, Carigara ug Barugo. Kung kung member ka sa facility unya dili pa siya register, maka-avail ba siya aning benepisyo sa konsulta? So pwede siya maka-avail kung dili pa siya registered. I-consider siya as walk-in, pero i-register gyapon siya. Pero kung na-register na siya sa lain na facility o unya mo avail na pud siya sa usa ka facility, so pwede siya matagaan og mga services pero pangayuan siya og bayad since na-register siya dito sa una niya nga gikantuan na facility. Okay, so mao kadto ang konsulta package og magbalik na pud mi kay paminaw og magtan-aw na pud mo sa PhilHealth na mga ads kung unsaon pag-claim sa benepisyo. Magbalik kami og lamang kamo og stay tuned lang mo diha. Ulol man ako oy.
UHC na at lahat ng Filipino ay otomatikong miyembro ng PhilHealth. Kaya dapat may PhilHealth number ka na. Sa UHC, lahat ng Filipino ay ginagarantiyahan din na agarang makakapag-avail ng benepisyong PhilHealth. Narito ang mga paraan para makapag-claim ng benepisyo sa PhilHealth. Para sa mga confinement dito sa bansa, una, ipakita lamang ang iyong Member Data Record o MDR kasama ng iyong valid ID sa billing section o PhilHealth section ng pagamutan. Kung mayroong PhilHealth portal ang ospital, maaari pa-check ang iyong record sa pamamagitan nito. Tandaan, hindi hadlang ang kawalan ng PhilHealth ID sa paggamit ng benepisyo. Ngunit, kailangan magpakita ng anumang valid ID para matiyak ang pagkakakilanlan ng miyembro. Ikalawa, pumirma sa PhilHealth Claim Forms. Tandaan, maging maingat sa pagpirma sa claim forms. Lumagda lamang sa Claim Form 2 kung tugma ang final diagnosis na nakasaad sa Statement of Account o SOA o Billing Statement at sa Claim Form 2. Part 3, Certificate of Consumption of Benefits and Consent to Access Patient Record. Huwag na huwag pipirma sa blankong claim forms para di magamit ang iyong membership sa posibleng health insurance fraud. Ikatlo, makipag-ugnayan sa Malasakit Center o sa PhilHealth Cares o PCares na matatagpuan sa loob ng ospital kung may katanungan sa benepisyong PhilHealth o hospital bills. May coverage na 45 araw ng pagpapahospital sa isang taon ang isang miyembro at hiwalay ng 45 araw naman na pag-aatian ng lahat ng kanyang qualified dependents. Para naman sa confinement sa ibang bansa, isumite ang mga sumusunod sa alinmang PhilHealth office sa Pilipinas sa loob ng 180 days pagkalabas ng ospital. Maaaring ipa-courier o ipadala sa mga kamag-anak ang mga dokumento para may sumite ang mga ito sa PhilHealth. Ang bawat miyembro ay may benepisyong inpatient, outpatient, Z-benefits, other special benefits, at ang mas pinalawak na primary care benefits na tinatawag na konsultasyong sulit at tama o PhilHealth Konsulta. Para sa kumpletong impormasyon tungkol sa inyong mga benepisyo, bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Kung may nais iparating tungkol sa anumang paglabag sa pulisiya ng PhilHealth, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa pinakamalapit na PhilHealth office. Og maukad to ang mga gamayng pahinumdum gikan sa PhilHealth og karon ihatag nako ang higayon para sa mga updates og reminders sa PhilHealth, Ma'am Michelle. So first na update is ang PhilHealth Regional Office 8 Advisory Number 2024-0014. So kani siya nga advisory nagpasabot sa new office location sa PhilHealth Regional Office 8 naa sa Congressman Matei Avenue, Barangay 91, Abukay, Tacloban City, formerly PSA office. So magsugod sila dito sa bagong location sa by November 7. So while ang mga kliyente na gusto mag-avail sa mga frontline services sa Tacloban City, padayong gihapon ang pag-transact sa Tacloban Local Health Insurance Office na naa sa Real Street, Fatima Village, Tacloban City. Another is the new hotline number sa PhilHealth. So nationwide ni siya, ang 02-8662-2588. Available ni siya 24/7, including weekends and holidays. So napoy mga mobile hotlines, 24/7 gihapon, pwede mag-call or text 0998-857-2957, 0968-865-4670, 0917-127-5987 o 0917-110-9812. So para naman sa mag-request for callback via preferred na mobile hotline or asa ato nga mga numbers na akong gi-mention, pwede sila mag-message PHI callback space mobile number to be called
space details sa ilang concern. So, ang callback is from 8 a.m. to 8 p.m. So, 12 hours siya, 7 days including weekends and holidays. So, may dagihapon sa PhilHealth website www.philhealth.gov.ph na ay icon dito na click to call. So, pwede to siya i-press na click to call. So, na ay mag-answer na sa call na third-party agent or PhilHealth employee. So, another update, ang increase sa coverage sa dialysis from 90 sessions to 156 sessions. Kada tuig ang pwede ma-avail sa pasyente. So, nag-increase po ang benefit package ani from 4,000 naging 6,350 na per session ang sa dialysis. Another is the increase ng 30% sa mga case rate packages na nakinahanglan og admission. So, nag-start ni siya katong February 14, 2024. So, may sa mga case rate na ay 30% na increase. So, another is ang reminder na waray loan ang PhilHealth. So, diri po na pa-loan ang PhilHealth. So, ang PhilHealth is a health insurance na pwede gamiton kung ma-confine or mag-avail sa mga outpatient na mga services. So diri gihapon pwede ma-withdraw ang aton mga contributions sa PhilHealth. So parahan mga sigurado nga information, pwede ka ta mag-visit ha PhilHealth website na www.philhealth.gov.ph or pwede gihapon kita mag-check ha Facebook page na PhilHealth Eastern Visayas. Para naman han printing han MDR ngan PhilHealth ID, waray bayad ang pag-print sa PhilHealth ID ngan MDR. So, dire kita makipag-transact han mga online fixers. So, kung may da kita masabtan ng mga online fixers, pwede naton i-report sa PhilHealth. So, pwede naton hira i-report kung may da kita nakikita ha Facebook nga nag-o-offer hin online assistance para han printing han ID ngan MDR. So, kung ma-request ang ID, pwede lang mga duha opisina para mag-request in ID. Another is ang PhilHealth ACR app. Inihiya nga app, ma-check naton kung pira ang benefit packages han mga medical ngan surgical na case rate. So, i-download la nato ni siya sa atong mga cellphones. Pwede sa App Store or sa mga iOS phone users sa Google Play or Play Store. I-search lang naton PhilHealth ACR. So, makita ni siya ang app. Another, ang reminder sa atong mga employers, sa mga private and government agencies na naay 0 to 4, ang ending sa ilang pen, ang due date is after or 11 to 15th day of the month following the applicable period. For example, ang atong October, ang due date ani kung nay 0 to 4 ang last digit sa atong pen, so dapat before the 15th day of the month of the following month kailangan na mabayaran ang contribution. Ang nay pen naman na ending 5 to 9, so 16 to 20th day of the following month. So dapat before mag-November 20 nakabayad na ang employer sa PhilHealth na contribution para sa mga empleyado. Para naman sa mga individually paying members, so pwede magbayad monthly, ang due date katapusan sa buwan. Kung quarterly naman, katapusan sa quarter. Semi-annually, like January to June, so dapat before June 30 makabayad na. Kung July to December, dapat before December 31 mabayaran ang PhilHealth contribution. Kung annually naman, like January to December 31, 2024, so dapat before March 31, nabayaran na unta ang PhilHealth contribution. Para naman sa aton mga members, may na kita tinatawag na PHIC member portal. So, ang gamit ini nga member portal para makakita-kitahan aton member data record or ang atong contribution. So, kailangan lang mag-register ang mga empleyado or mga members sa PhilHealth sa member portal. So, para mga self-earning, pwede gihapon hira maka-check sa contribution gamit ang member portal. So, kung gusto gihapon mag-print ang member data record, so kung naka-register na member portal, diri na kailangan mga to sa opisina para pangayog MDR. So, dito na lang sa member portal, pwede na mag-download sa MDR. So, para naman han mga dugang na impormasyon sa akong giingon ganiha, pwede mag-check sa
PhilHealth na FB page. Pwede nila i-like or i-follow ang page, PhilHealth Eastern Visayas. Yes, ug mao kadto ang mga updates and reminders no sa mga PhilHealth members. Again, you can like and follow the page of PhilHealth, which is the PhilHealth Eastern Visayas, and of course ang among radyo natin Facebook page no para sa mga updates about Biliran. 103.9 radyo natin Naval. Og mobalik kami og kitaan na po ng among video diha sa inyong live kung paano mag-claim ng bumalik na pala kami. Magbayad ng contribution. I'm sorry. Okay. Pagbabayad ng premium contribution ay mahalaga at responsibilidad ng bawat miyembro upang mapanatili ang katatagan ng National Health Insurance Program para sa kapakinabangan ng lahat. Sa ilalim ng Universal Healthcare o UHC, ginagarantiyahan na agarang makakagamit ng mga benepisyong pangkalusugan o ng immediate eligibility ang lahat ng Pilipino sa panahon ng pagkakasakit. Upang matugunan ang pangangailangan ng mga miyembro, kinakailangang matatag ang pondong pinagkukunan nito. Ang pondong ito ay nanggagaling sa lahat ng kontribusyon ng bawat miyembro na may kakayahang magbayad o mga direct contributors. Subsidiya ng gobyerno para sa mga indirect contributors, gayon din ang pondo na manggagaling sa ibang ahensya ng gobyerno katulad ng PAGCOR, PCSO at DOH. Sa tuwing mangangailangan ng miyembro ng serbisyong medikal, operasyon man, confinement, outpatient o primary care benefits, sa naipong pondo kumukuha ang PhilHealth upang ipambayad sa mga serbisyong ibinigay ng ospital o pasilidad sa pasyente. Paano ang pagbayad ng kontribusyon sa PhilHealth? Para sa mga indirect contributors tulad ng mga indigent, beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, senior citizens, persons with disabilities o PWDs, sangguniang kabataan officials, mga dating na-enroll sa ilalim ng point of service o na-sponsoran ng local government units o LGU at mga Filipinong edad 21 pataas na walang kakaya magbayad ng kontribusyon, ang national government ang magbabayad ng kanilang PhilHealth contributions. Para sa mga direct contributors naman katulad ng mga empleyado sa pribado at pampublikong sektor kasama ang mga sea-based migrant workers, ang kanilang buwan ng kontribusyon ay otomatikong kinakaltas sa kanilang buwan ng sahod. Ito ay pinaghahatian ng empleyado at ng kanyang employer. Ang premium contributions ng direct contributors ay base sa itinaktang premium rate ng Batas UHC. Ito ay nakasaad sa talang ito. Para sa taong 2021, mananatiling 3% ang basihan ng premium sa halip na 3.5% bunsod ng COVID-19 pandemic at bilang tugon sa direktiba ng Pangulo ng Pilipinas. Para naman sa mga self-earning individuals, land-based OFWs at practicing professionals na mga direct contributors din, ang kanilang kontribusyon ay base sa kanilang buwan ng kita. Sila ay maaaring magbayad ng kontribusyon sa alinmang PhilHealth office at sa mga piling PhilHealth accredited collecting agents tulad ng mga bangko, Bayad Center, SMart Inc. at iba pa. Maaari ring magbayad online ang mga self-earning members. Mag-login sa www.philhealth.gov.ph. Piliin ang online services. I-access ang PhilHealth member portal at mag-create ng account. Hanapin ang payment management at mag-generate ng statement of premium account. Piliin ang paraan ng pagbabayad, maaaring debit or credit card o GCash. Isang confirmation receipt ang matatanggap para sa successful na pagbabayad. Upang magamit ang payment management ng PhilHealth member portal, kinakailangan updated ang iyong buwan ng kita sa iyong PhilHealth record. Laging tandaan, mahalaga ang kontribusyon mo para mapanatili ang pondo na siyang panggagalingan ng benepisyong pangkalusugan para sa lahat. Bayanihan at damayan para sa kalusugan ng bawat Pilipino. Maging responsabling miyembro, ugaliing maghulog ng iyong PhilHealth contribution. So, maukad to ang
Mao kadto ang mga pamaagi kung unsaon pagbayad og kontribusyon sa PhilHealth. Ang sabi niya ay mahalaga ang inyong kontribusyon. Okay, naana ta sa ato exciting part no, there is alagang PhilHealth sa biliran. These are the common questions nga sa Facebook. So unahon nato ma'am ang di ay nangutana sa ako atat na kay siya na tubagon ba. Joke. From Junray Higanto daw ma'am, may bayad po ba kumuha ng PhilHealth ID daw? So once member na hiya, may dana hiya PhilHealth number. Waray bayad pagkuha ang PhilHealth ID. Okay. Sa akong personal na question po ma'am no, wala pa ko'y ID and ang akong MDR is na wala po. Pag walk-in nga lang i-process na naman. Apo, ma-request ka la printinghan imo MDR o nganhin ID gihapon. May ang ID ma'am is makuha po dayon. Apo, makuha siya. Oh my God, ana ra ay ka easy. Okay, so dire na po ta sa mga questions. Waray naka-avail ko na sa PhilHealth package ang iyang newborn na gipanganak ma'am katong October 31. Nag-ingon daw ang in charge na kailangan daw siya og mukuha og updated MDR. So pwede hiya maka-avail. So within 60 days, kailangan mahikay ang documents nganhan updated na member data record. Tapos isubmit na niya balik ha hospital or RHO kung din hiya nanganak. Okay. Ang another question is 24 years old ang iyang anak, nag-eskwela pa daw. Pwede daw ba siya malista as dependent niya? So, kung 24 years old, di rin hiya pwede ma-add as dependent. So, ang qualified na dependent ako sa ka-member, dapat 0 to 20 years old. Pag 21, automatic matanggal na niya as dependent. So, kung estudyante, kailangan hiya magpa-member na PhilHealth, tapos kung waray pa trabaho, mag-aaral hiya certification from MSWDO, Haira Munisipyo. Okay, so maukad to no. Another question is mo-apply siya og trabaho, pwede na daw ba kumuha ng PhilHealth number? So parahan mag-apply hin trabaho, pwede gyapon siya makakuha og PhilHealth number. Kailangan lahiya kapihan iya birth certificate ngan ang barangay clearance na nakabutang ang purpose first time job seeker. So waray bayad ang pagkuha niya PhilHealth number kung first time job seeker. Okay. Another question is, live-in partner ko, manganak daw siya karon na month, pwede daw siya makagamit sa iyang PhilHealth? So, kung live-in partner, diri hiya ma-add as qualified dependent sa usa ka member. So, dapat man legally married kung asawa. So, kailangan ang babae mismo na manganak ang magpa-member sa PhilHealth. Okay, dahil question na po diri ma'am na kung taga-Kalubian daw siya ma'am, pwede ba daw siya magkuha og PhilHealth member diri sa Naval? Opo, pwede. Pero ang iyang nakabutang to is Kalubian ma'am. Opo, ni address Kalubian, so pwede lang hiya mga niha Naval. Okay, diyan na lang ka, naunsa mo nga rin pamangkag Naval. Charot. Wala na mi mga question, wala na question diha, mobalik lang mi ha og another video commercial ads from PhilHealth na paano mag-update ng inyong mga record. Dyan lamang po kayo at patuloy lamang pong makinig dito sa radyo natin. Nais magdagdag ng dependents? Baguhin ang civil status o kaya may babaguhing datos sa iyong pangalan at address? Mag-update na ng iyong PhilHealth record. Siguraduhin laging updated ang iyong PhilHealth record para walang hassle sa oras ng paggamit ng benepisyo. Libre at madali lang gawin ito. Sundin lamang ang mga sumusunod. Punan ang PhilHealth Member Registration Form o PMRF na maaaring i-download mula sa www.philhealth.gov.ph. Siguraduhin na kumpleto ang mga detalye na kinakailangang mapunan at huwag kalimutan ang lagda. Lagyan ng check ang updating/amendment na nasa bandang kanan taas ng PMRF. Maglakip ng malinaw na kopya ng isang valid government-issued ID o kopya ng birth certificate.
Maglakip din ng kinakailangang supporting document tulad ng mga sumusunod. Narito ang iba pang mga dokumentong kailangang isumite ayon sa idedeklarang dependent. Isumite sa pinakamalapit na PhilHealth office para makuha ang iyong updated member data record. Suriing mabuti ang MDR upang masiguro na tama ang mga datos bago umalis. Kung inactive ang member, maaaring magpadeklara bilang dependent sa asawa. Magpasa lamang ng deactivation letter kalakip ang PMRF na pinunan ng asawang magdedeklara kasama ng marriage certificate at dalhin sa pinakamalapit na PhilHealth office. Maaari ring mag-update ng record online. Kailangan lamang punan ng PMRF, ilakip ang mga scan copy ng mga kinakailangang dokumento at ipadala sa email address ng PhilHealth na actioncenter@philhealth.gov.ph. Sundin lamang ang ganitong format para sa subject. Register space name space city/province/region. Para sa mga self-paying members, kinakailangan na updated ang iyong monthly income dahil ito ang magiging batayan kung magkano ang premium contribution na dapat bayaran kada buwan. Magsumite lamang ng PMRF kung saan nakadeklara ang monthly income at updated contact information, kasama ang mga supporting documents at ipadala sa email address ng PhilHealth na actioncenter@philhealth.gov.ph. Sundin lamang ang ganitong format para sa subject. PHICMEM Income Update space name space province/region. Tandaan, ipa-update na ang iyong record para mas maayos at mas mabilis sa paggamit ng iyong benepisyong PhilHealth. So mao kadto ang mga proseso unsaon pag-update sa atong mga records sa PhilHealth. Daay question diri ma'am, taas kay ang question. This is from Ma'am Elsie Corpin Villamor. Good morning ma'am. Ang iyang pangutana is next year, sino ba to? Naka-indigent po ako since pagburod ko. Naka-note po na ang aking validity is January to December 2024 lang. Next year po, mubalik na ko sa akong self-employed bisan na wala na ko trabaho. So, kung wala siya source of income, pwede hiya diri magpadayon ng iya payment pero kailangan may certificate of indigency from MSWDO. Pero kung wala hiyan certificate of indigency, pwede niya ipadayon as self-paying or self-earning ang iya contribution. Okay, so mauto Ma'am Elsie ang tubag sa imong pangutana. And that is the end of our program, Alagang PhilHealth sa Biliran. And I'm giving you Ma'am Michelle the closing remarks. Char. So daghang salamat sa mga listeners sa Alagang PhilHealth sa Biliran. So, this is our 3rd episode. So, ang next naman natin is November 11, Monday. Hopefully, waray kami travel hatakloban ito na date. So, kung na may travel basing ma-schedule for another day, mag-message lang kami. Na siya proceeding question, ma'am. Unsay qualification sa indigent po? So, ang mag-assess sa certification sa indigency ang MSWDO na sila'y assessment form. So, dili ang PhilHealth ang magbuot kung kinsay enroll sa indigent. Pero, pwede po siya before magbayad, ipacheck sa niya sa opisina kung na-renew ang iyang PhilHealth na katong naay validity sa sponsored program. Ngadto lang siya sa opisina. Okay, maoto Ma'am Elsie. And I hope na tubag na mo ang inyong mga pangutana. Sunod Lunes na po guys. And I would like to thank sa akong mga watcher diri no. Kang Junri Higanto, Carlos at Elsie Corpin Villamor, and to Jen Pumar, and to all the people of Barangay Atipolo nga nagpaminaw karon sa Alagang PhilHealth sa Biliran. I'm sorry. And this is DJ Avona na pabatay time. We had a lot of time papalait.
Ma'am Michelle, you have napakay mga importanteng ipasulti, ma'am. So, mo na to nasulti na nako ganihan tanan ang mga updates or reminders karon ang atong mga employers kay murag first week na nahuman na ang October. Ang atong mga employer basig wala pa nakabayad sa ilang mga contribution for the month of October. So, naatay due date 15 and 20 para sa mga employers. Okay. Pilay bayad kuno kung magpa-member. Wala bayad, ma'am, no? So, kung magpa-member, depende kung unsay purpose sa iyang enrollment. Kung self-earning na siya'y bayad, depende sa monthly income. So, kung 10,000 and below, 5% sa monthly income niya ang iyang contribution. So, kung 10,000, ang iyang monthly is 500. Pero kung above 10,000, depende na, i-compute na ang 5% sa iyang monthly. PWD, ma'am? Kung PWD, nami membership sa PWD, pero depende na siya kay enroll sila sa PDD or NAI system para sa mga PWD, PRPWD nga ang magkaputan na ang LGU sa MSWDO. So dito ang una nila buhaton mga to sa MSWDO para mag-register sa PRPWD na system. So ang enrollment ana is national. So once ma-enroll na siya sa national, makita na sa among system. Pero dili sa PhilHealth mag-initiate ang enrollment sa PWD, mag-start sa LGU. Taas-taas nga proseso, guys. So, wata mahimo kay PWD man ta. Ana man na tambay ra kuno siya. Okay. So, we've got more 10 minutes. No? And thank you to all sa mga nagpamati, sa mga nagtanaw, sa mga nanawag. Ayaw sa among panawag. Kaya wala pa mi mahuman dire. Mga 10 minutes pa mi. Og I would like to thank our operator, syempre, ang napakagandang manager ng Radyo Natin Naval, Ma'am Joanne Aguilas. Yes. And thank you, Ma'am Michelle, again. And that sa PhilHealth, thank you po. Ang radyo natin karon nagtika high-tech na anaminaong dire nakitang pamisa live bisag asa na ni among dagway na abot, no? Na ami screen dire nga dako kaayo. Once again, alagang PhilHealth sa biliran. And may last? Okay, wala na mi last koan. Oo, maorat to kutob ang among programa ug magkita-kita tapohon sunod Lunes, same time 11 a.m. to 12 noon. And yun lang. This is DJ Abona. Thank you so much for watching and listening Radyo Natin Naval. Narito na ang konsultasyong sulit at tama. Mas pinalawak na primary care benefit sa lahat ng miyembro ng PhilHealth. Pwede online magparehistro o sa PhilHealth ika'y magtungo. Sundin ang tamang proseso, tiyak ang siguradong benepisyo. Sa konsulta, serbisyong pangkalusugay abot na. Gaya ng check-up, laboratory, gamot at marami pang iba. Para sakit ay maiwasan, PhilHealth konsulta ang kailangan. Para sakit ay maiwasan, magpakonsulta ka na.